everyone! It's me, Angela again. Welcome back sa aking YouTube channel. Mahalagang impormasyon ang ating tatalakayin today para sa ating mga minamahal mga senior citizens dyan. Kaya kapag ikaw ay senior citizens, panoorin niyo po ito. At kapag hindi naman at meron kang senior citizens na kasama sa bahay, parents mo, kakilala mo, panoorin mo po ito para alam niyo po yung rights nila as a senior citizens dito sa Centenarian Act. May mga natanggap na po akong comments guys na pumunta na raw sila sa OSCA office, sa Senior Citizens Office, and ang sabi daw sa kanila doon, wala dahil walang budget at hindi nila alam yung Expanded Centenarian Act. Like, hello? Talaga ba? Binalita na nga eh, 'di ba? Binalita na at ang NCSC mismo ang nananawagan sa mga senior citizens na mag-apply na po. Para naman doon sa ating mga senior citizens na nag-80 years old, 85, 90, 95, noong nakaraang taon. Guys, ang effective nitong Expanded Centenarian Act was March 17, 2024. So lahat, effective March 17, 2024, kapag ikaw ay nag-80 ka na niyan, 85, 80, 90, 95, no? From March 17, 2024 onwards, makakapag-apply ka po nitong Centenarian. At kay NCSU mismo nanggaling yan, guys. Ito ha, ipapakita ko sa inyo. Para alam nyo po, legit yung page na to, guys. At every time na pupunta po kayo sa mga senior office para mag-apply at sabihin nilang hindi nila alam yan, isampal nyo to, Charis. Joke lang. Bad yun. Ipakita nyo to sa kanila, guys. Okay, ganito ha. So, pupuntahan nyo tong Facebook. Okay? I-search natin dito ang National Commission of Senior Citizens. Ayan. Itong may 71,000 followers, guys. Ito ang legit page ng National Commission of Senior Citizens. I-follow nyo po ito para makakuha rin po kayo dito ng mga information. Okay? And then, ito na. So, nakikita nyo to guys. Ayan o, yung post mismo ng NCSC regarding sa Expanded Centenarian. O, i-click nyo yan. Ayan. Expanded Centenarians Act Cash Benefits. Ano ito at sino ang pwedeng mag-avail? Okay, isa-isahin natin to. Okay, so ito. Ang makaka-avail nito ay itong mga 80, 85, 90, 95, at 100 years old. Pero itong 80 to 95 guys, 80, 85, 90, 95, tig 10,000 lang to ha. Ang 100 years old, ito yung 100,000 pesos. Okay, next. Detalye ng benepisyo, 10,000 para sa bawat milestone na edad. So ito yung sinasabi kong every 5 years, start ng 80 years old. Okay, ang pag-claim ay dapat gawin sa loob ng 1 taon matapos maabot ang milestone age. So paalala, ito, mag-apply 4 to 6 months, no? 4 to 6 na buwan bago ang milestone age upang masigurado ang maagang pagproseso. Ang mga hindi na-claim na benepisyo lagpas na 1 taon ay ibabalik sa Bureau of the Treasury. So kapag ikaw ay mag-80 years old ka ngayong taon, pwede ka na pong mag-apply nito 4 to 6 months. Mas maganda 6 months bago ka mag-80 years old, mag-apply ka na po. At tandaan nyo po, ang pag-claim lang nito is within 1 year. Kapag hindi nyo na-claim, ang budget na yon ay ibabalik sa Bureau of the Treasury. Malinaw? Okay. Next tayo. Sino ang kwalipikado para sa benepisyong ito? Ang mga senior citizens na magiging 80, 85, 90 at 95, taong gulang simula Enero 1, 2025, pataas ay maaaring mag-apply. Okay, paano naman yung mga nag-centenarian ng 2024? Ito na. Dito din yan guys. Kaya sinasabi ko sa inyong qualified yung mga centenarian na pasok simula March 17, 2024. Ito na. Paano naman ang mga senior citizens na may edad na 80, 85, 90 o 95 noong 2024? Sabi dito,
Ang mga senior citizens na naging 80, 85, 90 o 95 taong gulang mula March 17, 2024 kung kailan naging epektibo ang RA number 11982 hanggang December 31, 2024 ay maaari rin mag-apply, ngunit ilalagay sa wait list hanggang sa ma-release ang pondo. Malinaw, di ba? Kaya yung mga nagsasabi dyan guys na senior citizens na pinupuntahan nyo, senior citizens office na pinuntahan nyo at sinasabing walang budget, i-request pa naman talaga yun eh. Di ba? Ang sinasabi nga dito, mag-apply na. Hindi naman sinabing punta kayo sa senior office para kunin ang 10,000. Hindi naman ganon. Mag-apply. Ibig sabihin, dapat tanggapin nila yung application nyo kasi re-requestan dapat nila ng budget yan. Apakalinaw. Diba? Bakit parang may mas alam pa tayo compared sa mga seniors office? Dapat naka-follow yung mga senior office dito sa National Commission of Senior Citizens page. Kasi dito kayo makakuha ng idea. Kawawa yung mga senior citizens na hindi nyo ini-entertain. Dapat ini-entertain nyo. Okay. So ito na, mga hakbang sa pag-apply. Application form. Meron po ito guys sa OSCA office. Kapag wala sila, hindi mag-download sila ng form at yan ang ibigay sa inyong mga senior citizens. Ano ba? Napakadali. Diba? Okay, number 2, ihanda ang mga sumusunod na dokumento. Yung application form, original and photocopy. Tapos, mag-ready kayo ng inyong certificate of live birth na galing sa PSA and your national ID card. Kailangan din ng 2x2 ID picture at full body na picture ng beneficiaryo na nakaprint sa A4 size na bond paper or photo paper. Endorsement letter mula sa city or municipal mayor kung saan nakatira ang beneficiaryo. Tingnan nyo ng mabuti ito guys. Pwede nyo pong screenshot to or puntahan nyo mismo ang NCSA FB page para i-save nyo po ito guys. Number 3, kung wala sa alinman ng dalawang primary ID o document, magpasa ng dalawang secondary ID na nakalista sa sunod na pahina. Kung sakaling hindi kayang mag-apply ng personal beneficiaryo, pinapayagang mag-file ang itinalagang otorisadong kinatawan na may special power of attorney. Number 4, para sa mga katutubo na walang PSA-issued birth certificate. Mga walang birth certificate dyan guys. Sabi dito, original certification na inisyo ng National Commission on Indigenous People or NCIP na magpapatotoo sa edad o mga pangyayari tungkol sa aplikante. Late registration ay kailangan ganapin base sa JMC number 2021-01 na inisyo ng PSA or the revised guidelines for delayed registration of birth. Number 5, para sa mga Muslim na walang PSA birth certificate. Original certification na inisyo ng NCSC ay ng National Commission on Muslim Filipinos na nagpapatotoo sa edad o mga pangyayari tungkol sa aplikante. Late registration ay kailangan ganapin base sa JMC number 2021-01 na inisyo ng PSA or the revised guidelines for delayed registration of birth. Guys, wag niyo skip tong video, makinig kayo ng mabuti ha. Number 6, ipasa ang application form at mga kinakailangang dokumento sa alinman sa inyong OSCA or LSWDO para sa mga Pilipino na naninirahan sa ibang bansa, sa Philippine Embassy, Philippine Consulate General Department of Migrant Workers o Commission on Filipino Overseas. Dapat 4 hanggang 6 na buwan bago sa kaarawan ng claimant. So ito yung mga secondary IDs guys na tinatanggap sa pag-apply nyo. Okay, nandito ang Philippine Passport, Certificate of Late Registration, Senior Citizens ID, ayan. LTO issued driver's license, GSIS or SSID, PRC license, Philippine Postal ID, COMELEC Voters ID. National Commission on Indigenous People Certification. Ayan, so nandito naman guys, basahin nyo na lang. Hindi ko na isa-isa masyado ng marami. Para naman sa mga
Pilipinong senior citizens na naninirahan sa abroad, guys. Ito yung mga kailangan nyong i-provide para maka-avail din kayo ng centenarian. So, check nyo na lang, tingnan nyo na lang ng mabuti. So, paano naman yung mga namatay na benepisyaryo? So, nandito naman, guys. Kapag ang benepisyaryo ay nakapagpasa ng aplikasyon at pinoseso ang kumpletong document, ngunit namatay, bago pa ang kanyang kaarawan sa edad na 80, 85, 90, 95, or 100, wala pong matatanggap, guys. Kung bago ang kanyang kaarawan ay nawala na siya, so wala siyang matatanggap. Pero, kapag ang benepisyaryo ay namatay pagkatapos ng kanyang kaarawan sa edad na 80, 85, 90, 95, or 100, ngunit hindi nakapag-apply ang benepisyaryo ay kwalipikado pa rin sa benepisyo or cash gift. So, yung kamag-anak po ang pwedeng makapag-claim nito. So, ito malinaw, guys, saan dapat ipasa ang application para sa Expanded Centenarian Program. Ang application para sa Expanded Centenarian Program ay dapat ipasa sa inyong Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA kung saan kayo miyembro o sa Local Social Welfare and Development Office. So, ganito gawin nyo mga senior citizens dyan kapag sinasabi ng OSCA office nyo dyan na hindi nila alam yan, na walang budget, no? Ipakita nyo po ito. Puntahan nyo ang Facebook ng NCSC, pabasa mo sa kanila, no? Sabi nyo, sir, ano po ito? Sabi po ng NCSC, pwede na po kaming mag-apply sa mga OSCA office. Yung mga OSCA office naman dyan, guys, aralin nyo naman tong Centenarian Act. Hindi naman mag-a-announce nito si NCSC kung hindi ito totoo, di ba? Kawawa naman yung mga senior citizens na pumupunta dyan sa area nyo na dapat qualified, no? Tapos hindi mabigyan kasi lagi yung sinasabing walang budget. Meron nga budget kaya nga mag-apply na, pinag-a-apply na ang ating mga senior citizens. Alright, so yun lang po ang aking video for today para sa paglilinaw ng Expanded Centenarian Act. Sana po ay may natutunan kayo sa aking video ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all.